Magandang araw! Naku, eto na nga. Dumating ng huling kabanata ng kwentong pag-ibig ni Victoria at Guillermo. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng sumuporta at patuloy na sumusuporta sa ating munting channel. Simulan na po natin. Victoria POV. Sa loob ng 5 taon, saan ka nagpunta? Alam mo bang wala na si Lolo Samuel? Hindi mo man lang siya nagawang dalawin. Muli kong sambit, puno ng panunumbat ang tono ng boses ko. Nasa paligid lang ako, Victoria. Hindi niyo ko nakikita pero nakasubaybay ako sa bawat galaw niyo. Hindi mo lang alam pero palagi ako nakamonitor sa lahat ng bawat galaw niyo. Seryoso nitong sambit. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinasabi nito o hindi. Pero ang marinig kong sincere nitong mga pananalita, nagdadalawang isip ako kung magtitiwala pa ba ako dito o hindi. Victoria, isa lang naman ang nais ko eh. Yun ay ang ayusin natin ang lahat. Nakausap ko ang mga bata at pumayag na silang muli kitang ligawan. Muli nitong sambit. Natameme naman ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong sasagot ko. Victoria, pwede bang bigyan mo ko ulit ng chance para ipakita sa iyong pagmamahal ko? Muli nitong sambit. Muli walang isang salita ang namutawi sa labi ko. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang sasabihin ko eh. I am willing to wait kung kailan mo ulit bubuksan ang puso ko para sa akin. Kung magtatagal, ayos lang kahit na hanggang kamatayan. Willing ako maghintay, Victoria. Ganon ka kahalaga sa akin, ganon kita kamahal. Napapikit ako sandali nang marinig kong huling salita niya. Parang bawat titik na binibitawan niya ay unti-unting tumatago sa matagal ko nang itinayong pader sa puso ko. Ganon kita kamahal. Paulit-ulit yung umaalingaw-ngaw sa isip ko. Dahan-dahan ako napalingon sa kanya. Nandun pa rin ang parehong mga mata. Mga matang minsan naging tahanan ko pero ngayon may kakaiba na, may bigat, may panghihinayang at higit sa lahat may pagsusumamo. Madali para sa'yo sabihin yan. Mahina ngunit mariin kong tugon. Pero nasan ka nung kailangan ka namin ng mga anak mo? Noong kailangan ka ni Lolo Samuel. Bahagya siyang napayuko. Kita ko kung paano kumunot ang noon niya tila pinipigilan ang sariling emosyon. Hindi mo naiintindihan ng lahat, Victoria. Bulong niya. Kung ganon, ipaintindi mo. Hindi ko napigilang taasan ang boses ko. Dahil hanggang ngayon, puro tanong ang dala mo sa pagbabalik mo. Natahimik siya at sa katahimikang yon, lalo ko naramdaman ang bigat ng 5 taong pagkawala niya. Ilang segundong lumipas bago siya muling nagsalita. Pinili kong lumayo dahil nahihiya ako sa'yo. Pakiramdam ko wala na akong mukhang maiharap sa'yo. Pagkatapos ng lahat-lahat ng mga pagkakamali ko. Ang akala ko naman kapag lumayo ako makakalimutan na kita. Pero nagkamali ako. Victoria, ikaw pa rin. Hindi ko alam kung anong meron ka pero hindi ka talaga mawala sa puso't isipan ko. Seryoso niting muling sambit. Pakiramdam ko may kung anong mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Ang bigat na kalooban na dala-dala ko kani-kanina lang ay biglang naglaho. Guillermo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero kung muli ka nagbalik para muling sakta ng kalooban ko, pwede bang wag na? Baka kasi sa susunod, hindi ko na kayang bumangon eh. Mahina kong sambit. No, hindi mangyayari yan. Ang masaktan kang muli ng dahil sa akin ay hindi mangyayari, Victoria. Isang chance, sige, last chance. Last chance at kapag hindi pa rin mag-workout at muli ako magkamali sa harap mo mismo, hindi ako mangingiming kitli ng sarili kong buhay. Seryoso nitong sambit, kaagad din namang lalaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Sa totoo lang, hindi ko kasi talaga ito inaasahan eh. Ano, Guillermo? No, hindi ko hinihiling yan. Isa pa kapag gagawin mo yan, palagi mo ba matatahimik din ako? Isa lang ang nais kong malaman ngayon. Gaano ka ba karapat-dapat para bumalik ka sa buhay namin ng mga anak mo? Seryosong sambit ko. Wala akong itatago sa'yo. Maniwala ka sa akin o hindi. Sa loob ng 5 taon, never akong pumatol sa ibang babae. Never ako nakipagrelasyon. Lalo na tinabala ko sarili ko sa pagbabantay sa'yo at sa mga anak natin. Nakangiti nitong sambit. At bakit ngayon ka lang nagbalik? Bakit ngayon ka lang nagpakita? Seryosong tanong ko.
Dahil ngayon lang ako nagkalakas ng loob. Nagkita kami ni Leonardo at nalaman ko na sa kanyang ikakasal na siya sa ibang babae. Si Wilfred naman ang alam ko may ibang babae na rin. So ibig sabihin wala sa kanilang gusto mo. At yun ang isa sa maraming dahilan kung bakit nilakasan kong loob ko na bumalik. Mahaba nitong paliwanag. Kaya lang hindi matatapos isang gabi ng pag-uusap ang lahat. Masaya ako sa muling pagbabalik nitong si Guillermo pero may gusto lang akong patunayan dito. At kapag naramdaman kong sinseridad nito, siguro yun na rin ang chance para palayain ko sarili ko sa isang pag-ibig na matagal ko nang itinago sa puso ko. Oo, sa dami ng mga pagkakamaling nagawa ni Guillermo sa akin noon, paano ba namang ibigay ko ditong last chance na sinasabi nito? Last chance, hindi lang para sa sarili ko, hindi para na rin sa mga bata. Mabilis lang kung lumipas ang panahon at ayaw ko rin namang magising isang umaga na mag-isa kong haharapin ang takip silim ng aking buhay. Kung si Guillermo ay sincero sa kanyang hangarin sa akin, bakit kailangan ko pang pahirapan ang mga sarili namin? One last chance at kapag hindi pa rin nag-workout, siguro tatanggapin ko na lang ng tuluyan sa sarili ko na nakatakda talaga akong mamuhay na mag-isa hanggang sa huling hininga ko. Naging maayos naman ang mga sumunod na sandali sa pagitan naming lahat. Si Guillermo, pagkatapos naming mag-usap ng araw na yon, muling umalis para dalawin ang puntod ni Lolo Samuel. Sinamahan to ng mga anak namin. Samantalang si Wilfred naman biglang dumating. Gusto daw nitong makausap si Zara sa napakaraming bagay at after an hour, napagpasya ni Sarah na sumama na daw kay Wilfred. Nagkalinawan na sila at sino ba naman ako para tumutol, hindi ba? Sa nasabi ko na nasa tamang edad na sila para magdesisyon ng mga bagay-bagay. Hapon na nang dumating sila Guillermo kasamang mga bata. Hindi ko pa nga maiwasang magulat dahil may dala-dala ng mga shopping bags ang mga anak ko. Napatanong tuloy ako sa kanila. Nagmalling kayo? Kunot noo kong tanong. Nga nakangiting tumango naman si Via sabay abot sa akin ng isa pang mga paper bags. Galing po kay Daddy. Nakangiting wika nito. Napatitig ako sa hawak nito bago ko tinanggap yon. Nasaan siya? Seryosong tanong ko. Nasa kotse. May kausap siya pero ma'am, hindi babaeng kausap ni Dad. Isang tao na mag-aayos sa paparating naming 15th birthday party ni Gabriel. Nakangiting sagot nito. Tumango naman ako at sinabi ditong kakain na kami ng dinner. Gabriel, tawagin mong daddy mo. Sabihin mo na sumabay na sa atin sa pagkain. Seryosong utos ko kay Gabriel. Hindi ko alam kung anong plano ni Guillermo ngayong gabi. Kung aalis ba ito ng mansyon o balak nitong magstay. Sa akin parang gusto kong dito na lang muna siya magpalipas ng gabi. Alam ko kasi napagod ito sa maghapong galaan eh. Maraming kwarto ang Mansion Robles at pwede niyang ukupahin ang isa sa mga yon. Okay ma'am, tatawagin ko po si Dad. Ani naman ni Gabriel at halos patakbo na itong lumabas ng mansyon. Ilang minuto lang, muli itong pumasok na nakasunod na dito ang amang si Guillermo. Hindi ko pa nga maiwasang magulat na may hawak itong isang kulay puting bugkos ng rosas. Wow, ang sweet ni Dad. Talagang may pa-flower pa siya kay Mom. Tuwang-tuwa na bigkas ni Via. At nang tuluyang nakalapit si Guillermo sa akin, nakangiti nitong inabot sa akin ang nasabing rosas. For you, bigkas nito. Walang pagdadalawang isip na tinanggap ko rin naman yun. Naku, nagabala ka pa. Marami naman sanang mga bulaklak sa garden. Sambit ko. Iba naman yung sa garden. At iba din naman yung bigay ni Daddy, ani ni Via. Mukhang siya talaga ang porsigidong magkabati kami ni Guillermo. Ma'am, napag-usapan naming apat. Kapag ikasal kayo ni Dad, kaming dalawa ni Anang maid of honor ha? Ani nito, sa hindi ko maiwasang pagkakataon, hindi ko mapigilan ng mapangiti. Ano? Maid of honor? Naku, kayo talaga. Kung ano-anong mga iniisip nyo, nakangiting sambit ko. Pagkatapos noon ay muli ako napatitig kay Guillermo. Kumain na tayo, tapos dito ka na rin magpalipas ng gabi. Seryosong wika ko dito. Thank you, Victoria. Sagot nito. Tumango lang ako at nagpatiuna na akong naglakad patungo sa dining area. Sa loob ng dining area, masaya naming pinagsaluhan ang masarap na hapunan. After naming kumain ng dinner, masayang pag-uusap ang namagitan sa aming buong pamilya bago nagkanya-kanyang pasok ang mga bata sa kani-kanilang silid. Ako naman kaagad na inisikaso si Guillermo. Personal ko itong inihatid sa kwarto na gagamitin ito. Victoria, salamat.
Sambit ito pagkadating namin sa pintuan na nasabing kwarto. Salamat para saan? Kunot na kong tanong. Sa lahat, sa pag-aalaga sa mga anak natin. Hindi ko akalain na kahit nakatiting, hindi man lang sila nagtanim ng sama ng loob sa akin sa kabila ng bigla ko nalang pag-alis noon. Seryoso nitong sambit. Malalaki na mga bata, may sarili silang mga isip at naintindihan nila ang sitwasyon. Seryosong sambit ko. Pero mas naging mabuti silang mga bata. Lalong-lalo na si Via. Ang laki ng pinagbago niya. Hindi na siya kagaya ng dati na maldita at childish. Nakangiting sambit nito. Hindi ko rin mapigilan ang mapangiti. Oo naman, inaakot paminsan-minsan. Huwag tayong matakot na disiplinahin sila. Guillermo, sige na. Alam ko na pagod ka. Magpahinga ka na muna. Seryosong sambit ko at akmang aalis sa sana ako para pumunta sa sarili kong silid nang bigla ko nalang naramdaman ang paghawak nito sa kamay ko. Stay, mahina nitong sambit. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit na saglit lang, please. Pagod ka at kailangan mo ding magpahinga. Kung gusto mo akong makausap, siguro bukas. Seryosong sambit ko. Napansin ko na saglitong natigilan. Titig na titig ang seryoso nitong mga mata bago dahan-dahan na tumango. Okay, good night. Seryosong sambit nito. Tumango lang ako, tuluyan na din ako naglakad patungo sa aking silid. Kanina pa ako pabiling-biling, hindi ako mapalagay. Sa totoo lang, maraming mga bagay ang gumugulo sa isipan ko. Yun ay ang tungkol kay Guillermo, ang ligayang makikita ko sa mga anak ko habang kausap nila ang ama nila. 38 years old na ako, hinug na sa lahat ng mga pagsubok na dumaan sa buhay ko at sa kabila ng lahat. Sa kabila ng maraming taon na nagdaan, nanatili pa rin ako nangangapa sa dilim. Hindi pa rin ako masaya sa buhay na meron ako ngayon. Feeling ko may kulang pa rin. Nandito pa rin si Guillermo, nasa paligid lang siya. Palaging nakaabang. Sa naisip kong yon, wala sa sariling napaupo ako. Sinuot ang robe na nasa gilid ng aking kama at nagpa siyang bumaba na muna. Pakiramdam ko bigla ako nakaramdam ng matinding pagkauhaw. Hindi ko alam kung bakit pero parang may hinahanap ang puso ko na hindi ko mawari. Diretso ako sa wine bar, kumuha ng isang boteng alak at nagsalin sa baso. Pampatulog lang. Tama, dahil hindi ako makatulog. Kailangan ko ng kahit na ilang shots para pampatulog. Kaya lang kapag naumpisahan ng isang alak, mas gugustuhin mo ng ituloy-tuloy na lang. Lalong-lalo na't nakaka-addict din pala ang lasa ng alak. Can't sleep. Nasa ganun ako sitwasyon na bigla na lang may nagsalita sa likuran ko. Wala sa sariling napalingon ako at ganun na lang ang matindi kong pagkagulat nang sumalubong sa paningin kong walang iba kung hindi si Guillermo. Nakatayo ito at matiim na nakatitig sa akin ang seryoso nitong mga mata. Bakit gising ka pa? Gusto mo bang samahan ako na tumagay? Pabiro kong bigkas sabay kuha ng isa pang baso. Sinalinan ko yon at inabot sa kanya. Bawal na ako sa alak. Seryosong sambit nito. Kaagad namang napakunot ang noo ko. Hindi ko gets ko anong ibig niya sabihin. Pinagbawalan na ako ng doktor ko. Noon kasi na halos ginawa ko ng tubig ang alak. Nakangiti nitong sambit at pagkatapos doon naglakad papalapit sa akin. Tinanggap ang alak na gusto kong ibigay dito at akmang iinumin nang bigla ko tong pigilan. Akala ko ba bawal sa iyong alak? Anong ginagawa mo? Seryosong tanong ko. Respetong tawag doon, saka sayang naman, bigay mo sa akin to. Kaya dapat lang na inumin ko. Nakangiti nitong sambit. Walang pagdadalawang isip na kaagad ko din namang inagaw mula sa kami nitong ang baso. Pagkatapos noon tumingkayad ako at walang pagdadalawang isip na dinampi ko ang labi ko sa labi nito. Hindi ko alam kung epekto lang ba to ng alak dahil naging mapangahas ako pero bahala na. Hindi ko na kayang pigilan pa ang nararamdaman ko. Victoria, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Seryosong tanong nito sa akin. Gamit ang mapupungay kong mga mata, tinitigan ko to. Guillermo, take me. Mahina akong sambit. Ilang taon na ba? Miss na ng katawan ko mga ginagawa natin noon. Muli kong sambit. Ang katagang binitawan ko ay naging hudyat para kay Guillermo na ibigay ang nais ko. Walang pagdadalawang isip na sinibasib nito ng halikang labi ko. Mapusok pero ramdam ko ang pananabik. Pakiramdam ko ng sandaling ito para kaming bumalik sa pagka-teenager. Walang inhibition, walang pagdadalawang isip na mapusok ko ding tinugon ng halik niya.
Ang akala ko talaga nakalimutan ko na ang bawat galaw ng labi pero nagkamali ako. Kay tagal na panahon hindi ko naranasan ang ganitong bagay at walang dahilan para palagpasin kong gabing ito. Isa lamang akong tao na naghahangad ng init ng isang pagmamahal at ngayong nandito na ulit sa harapan kong lalaking noon pa man ay pinag-alayan ko na ng lahat sa akin. Ayaw ko nang matapos pa ang sandaling ito. Not here. Baka ba kita tayo ng mga bata? Mahina nitong bulong ng saglit nitong pinakawala ng labi ko. Ramdam kong pamamaga ng labi ko dahil sa tagal ng halikan na naganap sa pagitan naming dalawa. Gamit ang namumungay kong mga mata, kaagad akong tumangot ilang saglit lang, walang pagdadalawang isip na basta na lang akong binuhat ni Guillermo. Maingat ang bawat hakbang na tinahak nito, ang matarik na hagdan hanggang sa nakarating kami sa aking silid. At pagkapalapag lang nito sa akin sa ibabaw ng malambot kong kama, walang pagdadalawang isip na inangkin muli nito ang labi ko. Oh Victoria, kay tagal kong hinintay ang sandaling ito. Miss na miss kita. Mahina nitong usal. Lalo ako nakaramdam ng matinding excitement. Biglang nabuhay ang matinding pagnanasa sa aking kaibuturan. At sa piling ni Guillermo, bala ko muling lasapin ang langit. Victoria POV. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong humikap. Kanina pa gustong pumikit ang mga mata ko. Halos hindi ako nakatulog, buong magdamag. Paano ba naman kasi kasama ko si Guillermo sa isang silid buong gabi? Kakaibang lakas ng stamina ang naganap sa pagitan naming dalawa. Halatang sabik sa isa't isa sa ilang taon din na walang pagtatalik. Feeling ko nga bumalik ako sa dati, sa pagiging teenager. Maaring masyadong mapangahas ang desisyon kong ito na bigyan ng isa pang chance si Guillermo. Pero alang-alang sa pamilyang ito, kailangan ko ulit subukan. Lumalaki ng mga anak namin. Nagkakaedad na din kaming dalawa ni Guillermo. Mom, ayos lang po ba kayo? Tanong sa akin ni Via Marie. Nandito kami ngayon sa hapagkainan, sabay-sabay nakakain, pero parang gusto kong matulog na muna kaysa kumain. Ha? Ayos lang ako. Sige na, kumain na kayo't baka malate na kayo sa school niyan. Seryosong sambit ko. Kaagad naman na tumalimang mga bata. Si Guillermo naman nagpresenta ng lagyan ng pagkain ng aking pinggan. Ikaw din, kumain ka na. Nakangiti nitong sambit. Napansin kong nagangat ng tingin si Via at napangiti. At nang pandilatan ko to, parang wala lang na muling tinutok ang buong pansin sa pagkain. Pagkatapos kumain, muli akong bumalik ng kwarto para matulog. Si Guillermo naman, nagpresentang ihatid ang mga bata sa school. Hinayaan ko na sa gusto niya kahit na may sariling driver naman ang mga bata. Siguro gusto niyang mapalapit sa mga to kaya ganon. Hindi ko alam kung ilang oras na ako nakatulog pero naalimpungatan na lang ako nang para bang may mga mata na nakatitig sa akin. Kaagad ako napabalikwas ng bangon kung saan. Hindi ko maiwasang magulat nang sumalubong sa paningin ko si Guillermo. Nandito ka na? Kanina ka pa ba? Humihikab kong sambit. Almost lunchtime na at sabi ng kasambahay hindi ka para bumababa simula kanina. Nakangiti nitong sambit. Oo pakiramdam ko naubos yung lakas ko. Wala sa sariling sambit ko naman. Akmang bababa na sana ako ng kama na bigla ko nitong hawakan sa magkabilang balikat. Nakausap ko mga bata at payag sila. Sambit nito. Kaagad namang napakunot ang noo ko sa matinding pagtataka. Payag sila? Sa alin? Puno ng pagtataka kong sambit. Payag sila na pakasalan kita at magsama na tayo bilang isang pamilya. Victoria, please, marry me. Sambit ito sabay luhod at kapa sa suot nitong coat at minilabas na kumikinang na bagay. Speechless naman ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasabay ng malakas na pagkabog ng dibdib ko. Alam kong masyado ka ng maraming nailuha dahil sa mga kapalpakang nagawa ko, Victoria. But believe me, gusto kong bumawi ngayon. Hayaan mo ko na paglingkuran ka hanggang wakas. Madamdamin itong bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Guillermo, hindi ko alam. Natatakot ako. Paano kung muling mangyaring nakaraan? Ayaw ko nang umiyak. Ayaw ko nang masaktan. Naluluha akong sambit. I love you. Noon pa man mahal na kita. Kaya lang naman nagkagulong lahat dahil masyadong kinain ng galit ang puso ko. Ikaw ang sinisi ko sa lahat ng mga nangyari na hindi naman dapat. Ikaw ang pinarusahan ko kaya habang buhay akong hihingi ng tawad sa'yo. At mangangako ako na babawi ako.
Buong puso niyang sambit. Marry me, Victoria, at paglilingkuran kita hanggang sa wakas. Muling wika ni Guillermo. Hindi ko na mapigilan ang maluha. Sunod-sunod akong tumango habang sinasabi ang katagang pagpayag. Yes, Guillermo, yes, I will marry you. Sambit ko. Mabilis naman itong sinuot ang singsing sa aking palasingsingan. Pagkatapos niyang isinuot, hinalikan niya na muna yon. Pagkatapos, mabilis na tumayo at niyakap ako ng mahigpit. Victoria, thank you. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon. Seryoso nitong sambit. Guillermo, sana totoo na ito. Sana hindi na maulit ang mga nangyari sa nakaraan. Mahina akong sambit. Pangako, hindi na maulit pang lahat, Victoria. Babawi ako, promise. Babawi ako. Madamdamin niyang sambit at pagkatapos noon, buong pagmamahal na pinagsaluhan namin ang mainit na halik. Mabilis na lumipas ang mga araw. Happy birthday mga anak! Nakangiti kong bati sa 2 teenagers ko pagkapasok pa lang nila dito ng dining area. Kakagising lang namin lahat at kahit na gaano pa kaabala ang araw na ito, naging rutina naming lahat ang sabay-sabay na kumain ng agahan. At si Guillermo, pagkatapos ng pagpayo ko na magpakasal sa kanya, hindi na siya umalis sa tabi naming mag-iina. Mas lalong lumawak ang Hacienda Robles. Ang katabi kasing lupain na hacienda ay binenta at si Guillermo ang bumili. Kaya naman naging abala din ito nitong mga nakaraang araw. At ang negosyo nito na sa Manila, may taong pinagkatiwalaan siya na mag-handle na muna. Mas gusto na kasi nitong si Guillermo na manatili dito sa hacienda kasama naming kumpara sa lumuwas pa eh. Minsan sinabi nito sa akin na parang gusto na lang daw niyang ibenta yon para makapag-focus dito sa hacienda. Pero mariin akong tumutol. May 3 kaming anak, plus isang adopted daughter and soon, kapag magkolehiyo na sila, baka sa Manila din sila mag-aaral. Baka darating din kasi ang time na doon muna kami titira at sayang naman kung ibebenta niya ang isang kumpanya na pinaghirapan niyang itayo sa mahabang panahon. Ayaw ko na mangyari yon lalo na't dugo at pawis din ang pinuhunan niya. Isa pa, sa panahon ngayon, kailangan din talaga ng iba't ibang klaseng negosyo para sa kinabukasan naming lahat. Mommy, thank you. Nakangiting sambit ni Via. Nagdininig ang mga mata nito sa galak. Ngayon ang birthday niya pero bukas pang bongga niyang party. Paano ba naman kasi ngayong araw nakatakda kaming pumunta sa Angels of Hope. Doon nila gustong mag-celebrate ng birthday. Gusto daw nilang magpasaya ang mga batang naninirahan doon. Kaya napagpasyahan naming bukas na lang din gaganapin ang bonggang party dito sa mansyon. Para naman makadalo ang mga kakilala at mga kaibigan at higit sa lahat para na rin mapasaya ang mga tauhan dito sa hacienda. Magpapakain kami, magpapagames at higit sa lahat mamimigay ng mga regalo. Ma, excited na ako mamaya, sabat naman ni Gabriel. Well, mabuti naman kung ganoon. Ready na rin ang mga dadalhin natin doon mamaya, sabat naman ni Guillermo sa usapan namin. Thank you Dad, Mom, ani naman ni Via. Pagkatapos kumain, kaagad na din kaming naghanda. Eksaktong 10:00 ng umaga, umalis kami ng bahay at bumiyahe na patungo sa Angels of Hope. Pagdating namin malugod kaming sinalubong ng mga madre at mga bata. Naging mas maayos ang lahat sa mga sumunod na sandali. Hindi lang ang mga batang nandito sa ampunan ng masaya. Higit na mas masaya ay ang mga anak ko. Mommy, thank you. Nagulat na lang ako na bigla na lang lumapit si Ana sa akin. Kasama namin din siya sa... Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya. Tungkol saan, malumani kong bigkas. Thank you kasi po kayo ang naging mommy ko. Dito din po ako galing at simula po nang sinama niyo ko. Nagbago na pong buhay ko. Nakangiting sambit nito. Hindi ko naman mapigilan ng matawa. Hinawakan ko to sa magkabila ang balikat at malugod na tinitigan sa mga mata. You're welcome anak. Hindi ka man galing sa akin pero mahal na mahal kita. Isa ka sa nasa tabi ko noong mga panahon na kailangan ko ng karamay. Ana, be a good girl. Gusto kong tuparin mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Nandito lang ako bilang mommy mo na handang sumuporta sa iyo anak. Madamdamin kong sambit. Mommy, I love you po. Naluluhan itong sambit. I love you too anak. Sambit ko naman sabay pisil ko sa pisngi nito habang hindi ko mapigilan ang mapasulyap kay Guillermo na noon ay nasa harapan kasama niyang kambal. Sila ang host sa pagtitipon na to at masaya ako dahil talagang pinanindigan ni Guillermo ang pagiging ama niya sa mga anak namin. Ano pa nga bang mahihiling ko?
Next month, ikakasal na kami at alam ko hindi na mangyayari pa ang mga masasakit na nangyari sa nakaraan. Tapos na ang uno sa buhay namin at ngayon ko lang din tuluyang napatunayan kung gaano ako katatag. Mom, doon po muna ako. Tutulong po ako sa pagdidistribute ng mga foods. Maya may paalam ni Ana. Kagad na rin naman akong tumango. Sure anak. Sambit ko. Pagkalis ni Ana, siyang pagdating naman ni Carlos. Nakangiti at nang tuluyang makalapit sa akin, kaagad ako natong hinawakan sa kamay. Mahal, kakausapin ko mamaya si Mother. Bala kung ako na lang sumagot sa pagpaparenovate ng ilang bahagi ng bahay ampunan na ito. Nakangiti nitong sambit. Kung ganun sasamahan kita, sambit ko. Siyempre naman, dapat dalawa tayong makikipag-usap sa kanila. Nakangiti nitong sambit at walang sabi-sabing mahigpit ako nitong niyakap sabay halik sa noo ko. Kaagad ko rin naman siyang pinandilatan. Guillermo, nandito tayo sa bahay ampunan, sambit ko. Bakit? Wala naman akong ginagawa. Gusto ko lang namang na iparamdam sa yung pagmamahal ko. Nakangiting sambit niya. Mahal, I want to kiss your lips. Dagdag pa niya, hindi na ako nagpapigil pa. At pino ko tong kinurot sa kanyang tagiliran. Bawal, marami tayong audience kaya tumigil ka. Nakangiting sambit ko. Malakas naman siyang tumawa na siyang dahilan kaya napatingin sa amin ang lahat. At dito na nagtatapos ang makulay, emosyonal at puno ng pagsubok na kwento ng pag-ibig ni na Victoria at Guillermo. Napakagandang paglalakbay ng buhay at pagmamahalan ang ating nasaksihan mula sa matitinding galit, kasalanan at 5 taong pagkakalayo. Ipinakita sa atin na walang pader ng nakaraan hindi kayang tibagin ng tapat na pagsisisi, pagpapakumbaba at paninindigan. Ang mahalagang aral na may iwan sa ating mga puso sa pagtatapos ng kwentong ito, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagkakamali, kundi sa lakas ng loob na magpatawad at sa tapat ng pagsisikap na magbabago. Ang second chance o huling pagkakataon ay hindi binibigay para lang makalimutan ang nakaraan, kundi para bumuo ng mas matatag at mas magandang bukas kasama ang pamilya. Isang napakalaking pasasalamat po sa inyong lahat na walang sawang sumubaybay, nag-iwan ng komento at sumuporta mula sa unang bahagi hanggang sa ating finale. Ang inyong pagmamahal sa kwentong ito ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon para patuloy na magbahagi ng mga kwentong nagbibigay aral at nagpapaiyak sa ating mga puso. Kung nagustuhan ninyong kabuuan ng kwento ni Victoria, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At mag-subscribe para sa mga susunod pa nating mga kwento. Anong pinaka-paborito niyong tagpo sa buhay nila? Ibahagi inyong mga huling mensahe sa comment section sa ibaba. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik. Hanggang sa muling nating kwentuhan at bagong simula. Ito po muli si Miss Maria at maraming salamat po.